Hello guys! Welcome to my vlog! Ma Jane here, ang inyong all-around mommy! For today's video ay samahan nyo akong gagawa ng TikTok team cake and kasaba cake. Binalatan ko na nga ang kamoting kahoy at akin na rin siyang nilinisan. 3 beses ko nga yan hinugasan para siguradong mawala yung mga lupa-lupa niya. At dahil nga malinis na, akin na itong ginadgad. At ito nga ang sikreto kung bakit hindi na naliit ang aking mga braso. At ito nga guys, nang natapos ko na ay pumunta nga muna ako sa tindahan. Dahil nga tinamad na akong pumunta sa palengke at meron naman silang tinda dito sa tindahan, dito na lang ako bumili. Ang may-ari nga ng tindahan ay tita at yung pinsan ko din. At ang inabutan ko nga nagtitinda dito ay ang tita ko. Kaya nakuha ko pang makipagbulahan. Pagkabili ko nga ay bumalik na nga ako sa bahay upang i-prepare na ang aking lulutuin. At una ko nang tinimplahan itong cassava cake. Pagkatimpla ko nga, itinabi ko na nga muna. At brinash ko na nga rin ng margarine ang ating pan. Tsaka nilagay ko na rin yung ating tinimplahan na cassava. Scrape lang natin para maging pantay. Nilagay ko na sa oven at tinimpla ko na rin ang ating topping. Sinet aside ko na nga muna habang pinapalamig ko ang bread ng ating cake. At dahil luto na ang top ng ating cassava, ay pwede na natin ilagay ang ating toppings. At habang binibake ko ang toppings ng ating cassava, ay ginagawa ko na rin ang pera na ilalagay natin sa ating cake. Itong cake pala na ito guys ay money pulling cake. At ito nga rin ay rush order. Alam mo naman tayo, pag walang pera sa rush order kumakapit. At ito nga guys, luto na ang ating cassava, pwede na natin itong hanguin. At sinunod ko na nga dyan yung pang frosting natin sa ating cake. At kung napanood nyo yung nauna kong video, same procedure pa rin ang ginawa ko dyan. Basta scrape mo lang sa gilid para naman walang aftertaste. Sinet aside ko na nga muna ito at uunahin ko na muna i-slice ang ating cassava cake. Kasi nga guys, ito yung una kong i-deliver. Pagka-slice ko nga, nilagay ko na sa cupcake liner. Nilagay ko na rin ito sa bilao. Tinakpan ko ng cling wrap at saka ko na tinalian. Pagtapos nga nito guys, ay dinaanan ko na sila mama sa school. Kasi nga ihatid ko sila sa bukid. Bago ko sila ihatid, ay dinaan ko na rin ito dun sa nag-order sa Iselco. Tsaka dumiretso na nga kami papuntang bukid. O, diba guys? Baker na. Driver pa. At ayan nga guys, malapit na kami sa aming bahay sa bukid. Actually guys, binaba ko lang si mama at bumalik na nga rin kami agad ng aking anak sa aming bahay. Dahil nga ang baker nyo ay may gagawin pang cake. At ayan nga guys, pauwi na nga kami. At dito nga ako dumaan sa shortcutan sa may maliit na irrigation. Aba, ang hindi ko alam dahil nga pala umulan ay lubak-lubak ang daan. At ito nga guys, malapit na kami sa aming bahay. Bumaba na nga ako agad upang gumawa ng topper para sa ating cake. Binuksan ko na nga agad ang laptop upang makapag-edit at makapag-print agad. Dahil ito nga guys ay kukunin ng bandang alas 5 ng hapon. At pagka-print ko nga ay akin nang ginunting-gunting agad. Pagkagunting ko nga ay akin na munang itinabi at inumpisahan ko nang gawin ang ating cake. At ayan nga guys, naglagay na ako ng filling at ang ating frosting. Actually, nakalimutan ko pa nga na money pulling cake nga pala yan. Kaya tinanggal ko ulit yung makapal na icing sa itaas. Mabilis ko na ngang ginawa yan guys kasi feeling ko late na naman ako. Shoutout nga pala sa nag-order ng cake na to, si Ading Darrell Bawagan. Thank you so much for trusting them. At dahil nga color pink ang inspirational photo na pinorward sa akin, yun ang kinaya ko. Pagkatapos ko ang lagyan ng color pink na frosting, ay nilagay ko na nga rin ang mga topper. So ayan guys, nilagay ko na ganyan yung design na binigay sa akin na paggagayahan ko. At nang natapos ko na ay hindi ko nga napansin na kulang pala ng letter E ang pangalan ng celebrant. Pero ayan guys, naihabol naman natin at ito ang finished product. That's all for today's video. Thank you for watching guys. Bye!